Binabati ko ng Happy Fiesta ang aking minamahal na City of Flowers, ang Zamboanga. Ngayon po ay ginugunita yung tinatawag na Fiesta Pilar. Ito po ay ang aming patron saint, ang Nuestra Señora La Virgen del Pilar, Our Lady of the Pilar. Yan po ang aming ginugunita sa araw nito, October 12. No? At naalala ko nung ako ay my youthful years dyan po sa Zamboanga. Napakasaya at very memorable po pag Fiesta Pilar. Ang daming pagkain, maraming bisita, at may prosesyon, yung religious festivities, at kung ano-ano pa. No? So, binabati ko ng Happy Fiesta ang aking mga kabarangay dyan sa Maasin, sa Baliwasan, sa San Jose Guso, at sa iba't ibang bahagi ng siyudad ng Zamboanga na mas gusto ko pang tawaging the City of Flowers. Ang patron saint nga po ng Zamboanga City ay ang Nuestra Señora La Virgen del Pilar, Our Lady of the Pilar. At meron pong shrine dyan sa Zamboanga, yung Our Lady of the Pilar Shrine, malapit po sa sa Zamboanga City High School, malapit po sa Rio Hondo. Ay open air po yung yung shrine, at through the years ay yung mga deboto every time umuwi ng Pilipinas o ng Zamboanga ay dumadaan po diyan sa fiesta, hindi sa fiesta kundi sa yung sa Our Lady of the Pilar. At ako po ay nung huling umalis o pumunta po ng Zamboanga at huling nandun ay 2006. Ako po ay pumunta din sa Pilar at humingi po ng basbas sa ating Nuestra Señora La Virgen del Pilar na gabayan niyo po ako o gabayan niyo po ako sa aking paglalakbay. Kaya happy fiesta po sa inyong lahat dyan po sa Zamboanga. Ngayon naman ay ano naman ang koneksyon ni Jason Momoa at ng Zamboanga City o ng Zamboanga. Noong December 2022, ang aking anak na si Jess ay sabi niya sa akin, mag-audition ako sa isang nalalapit na pelikula na isushoot dito sa Auckland. At syempre, ang criteria doon, kailangan 65 years old and above kasi it's about an old Filipino man who will play the role of a fisherman. Ako naman, hindi naman talaga ako artista. I am more of a writer, a director, sometimes an editor. Pero yung pagharap sa camera, hindi ko po masyadong hindi ko hilig yun eh. Hindi ko ginagawa. Siguro kung magre-report, magpo-podcast gaya nito ay okay lang, Pero kung yung aarte ka, yung yung narrative fictional, hindi ko masyadong forte yun, So isinentabi ko, hindi ko pinansin noong December 2022 hanggang sa umabot na po ng kalagitnaan ng Enero 2023 ay nalaman ko po kung ano yung kwento ng aking i-audition. Yun pala, ang aking magiging role ay bilang isang mangingisda na nagtitinda ng isda sa palengke at ang sitwasyon o ang senaryo, ang eksena ay sa Zamboanga noong 16th century. Kaya naisip ko parang tinatawag ako ng aking mga ninuno na dapat yung answer the call of my ancestors. So, sabi ko, sige, mag-audition na lang ako. Dahil sabi ko nga, hindi naman ako tatanggapin yan kasi hindi nga ako artista. So, ako po yung nag-audition at ang casting director po ay nasa ibang lugar. So, online po ang ginawa naming pag-audition. Yung sinunod ko, yung mga instructions na binigay sa akin, at sabi ko sa loob ko, sige, okay lang, just to tick, tapos na. So natapos po ang audition at hindi ko na po masyadong pinansin dahil sabi ko okay lang. Hanggang sa nakatanggap po ako ng email na ako ang napiling magiging fisherman
doon sa pelikulang yun. At na nga, so dumating na po yung script at yung mga eksena, yung gagawin ko. At nalaman ko po ang role ko nga as a fisherman, ang makakasama ko pala ay si Jason Momoa. Kaya sabi ko, naku, big time Hollywood star ito. And at my age, parang, parang napakaswerte ko naman. So, may vocal coaching coach din ako. Nung umpisa ay balak sana namin gamitin yung Chabacano, yung Creole Spanish, no? Hanggang sa tinatry namin, gano'n. Online din ito yung vocal coach ko, yung mga dialogue coach pala, yung parang gano'n. Hanggang sa na na-agrihan na Spanish na lang yung although gusto ko sana yung Chabacano, pero okay lang yung Spanish kasi medyo Chabacano din naman, no? Kaya yun, nagpa-practice ako. Tapos, eto na, dumating na po yung mga set designer, yung sa costume, yung mga ganun. So, nag-fitting na ako. Pumunta ako dun sa isang studio sa West Auckland at may mga damit na hindi pala damit, kasi yung mga isusuot. So, pinili ko yung suot ko na yung kulay gray na gusgusin, tapos meron pang may sombrero. So, talagang magmumukha akong yung fisherman, no? Pati yung yung sandals, yung parang jandals, talagang to the detail talaga. So, yun, naayos na. So, unang araw ng pagsushoot, yung taping, ginanap po yan dyan po sa may bandang, sa suburbs ng West Auckland, no? Di ko alam, sa gitna pala ng mga bundok-bundok doon, mga puno, mayroon palang malaking movie studio doon. So, dumating ako, mga alas 5, kasi alas 6 ang call time. Sabi ng guard, tinanong pangalan ko, tapos sinabi ko, tinignan sa listahan, sabi niya, "You are not in the list." Sabi niya ganun. Kinabahan ako, sabi ko, naku, ano yun? So, pinakita ko yung email ko. Tapos sabi niya, "Oh, you're not one of the staff, you're a cast." Sabi niya ganun. So, doon ka magpa-park yung kung saan magpa-park yung mga cast. So, sabi ko ba, iba pala yung cast. Pagbaba ko, pumunta ako sa main entrance, may sumalubong sa akin dahil sabi niya siya mag-a-assist sa akin dahil may COVID testing, no? At ibang klase yung COVID testing, medyo high-tech eh. So, COVID testing. At araw-araw, every time na pupunta ako, may COVID testing. So, pagkatapos ng COVID testing, may hinatid naman ako sa kung saan ako tatambay habang inaantay ko pa yung eksena ko. Sarili kong trailer. Yung parang container van kalahati noon, trailer. Nakaparada, maraming trailers, may mga iba-ibang artista nandun. Nandun yung sa akin, may pangalan pa, The Filipino Man. Yan. Kaya doon ako papahinga-hinga ng konti. Sabi, ano ba kailangan ko? Kailangan ko ng coffee, tea, water. Sabi ko, okay lang ako. After, I don't know kung ilang minuto yun, may kumatok sa aking trailer at sabi, ready na ba daw ako para sa makeup? So, sabi ko ba, may makeup pa. So, minake-upan ako. Maitim na nga ako. Initiman pa ako lalo. Tapos nilagyan ako ng mga tato. Pati sa mga dibdib ko, sa balikat ko. Kahit na alam ko hindi makikita yun. Pero talagang authentic eh. So, may mga tato at halos 1 oras din ako dun sa makeup, no? At pagkatapos nun, so bumalik na naman kami sa trailer. Merong naka-assign sa akin na isang tao na who will take care of all my needs, no? Kung kailangan ko ng kung ano man, pagkain, tubig, kung ano, siya, palaging kasabay ko, palaging nasa tabi ko. At after siguro mga yung mga alas 9, alas 10, sinundo na ako at pupunta kami sa set, no? So, sumakay kami sa sasakyan. It took us another 5 minutes, no? So, yung malaki talaga yung compound na yun. Tapos pumunta kami sa pinaka-set na yung kung saan yung mga eksena ko, no? Kasi ako being fisherman, so may fishing village doon. At doon ko nakita yung replica ng Fort Pilar. Talagang yung facade,
yung si Mama Mary, yung shrine, ginawa talaga. So talagang ang kwento ng pelikula ay tungkol sa part of the film was about Zamboanga, no, noong 16th century. Kasi ang istorya nun, ang pangalan ng pelikula, Chief of War, ang istorya nun, si Jason ay isang prince sa Hawaii, ay tumakbo siya papuntang Asia at doon nga sa Zamboanga nga siya napadpad. Kaya nakita ko yung set, no? Talagang ang feeling ko parang, uy, after 2006, nakita ko muli in person, live, yung The Shrine to the Nuestra Señora del Pilar. Kaya ang saya-saya ko, tapos dumating si Jason, first time niya nakita yung set, tuwan-tuwa siya, talagang kuha siya ng picture, ng video, tapos inintroduce ako ng director, sabi niya, oh, this is the fisherman who will save you, ganyan-ganyan. So, okay naman kami, nag-usap kami. He's around 6'4", no? Malaking tao, mabait, gano'n. Tapos, dinirect na kami papunta sa isang lugar ng mga kahoy-kahoyan, no? Yung mga puno, yung mga, may mga shrubs. Hindi kami nakikita eh. Naririnig lang namin, sinisigaw kami kung okay kami. Kasi kaming dalawa lang ni Jason, nandun kami, nakatayo, nagkukwentuhan. Tapos kasi siniset up yung crane, siniset up yung camera, at yung mga parang usok. Kasi nga, forest eh. Doon, tinanong ko ni Jason about myself, ganun-ganun. Tapos akala niya kasi artista ako. Yung mga sabi ko, hindi, ako, teacher ako. Sabi ko, nagtuturo ako. Tapos sabi niya, talaga? Sabi ko, oo, sa South Auckland. Tuwan-tuwa siya kasi, siya, malapit sa puso niya ang South Auckland. Marami siyang mga kaibigan, kamag-anak, at may mga pelikula siya na ginawa sa South Auckland na sinut. Tapos, nagkukwentuhan nga kami at sinabi ko sa kanya na taga Zamboanga ako. Mas lalo siyang natuwa dahil sabi niya, talagang itong mo, yung kung saan ka lumaki. Oo, sabi ko, yung shrine na yan, ganun, merong ganun talaga, no? Exactly, ganun. So, ang galing ng mga researchers, ng mga writers, talagang detalyado kinuha nila. Tapos, yun, sabi na ng director, ready na tayo mag-take. Ang instruction sa amin, tumatakbo kami sa forest, nasa likod ko si Jason, so maya, lilingon ako kay Jason o titingnan ko kung hinahabol pa ba kami ng mga Kastila. Kasi ang eksena doon ay tumatakbo kami, umiiwas kami sa mga Kastila. Alam niyo naman sa pelikula, di ba, pag sinushoot yan, hindi naman yan linear eh. Kanya-kanyang eksena yan eh. So prior to that, may eksena kami ni Jason dapat na later on namin sinut, no? Ito yung sa forest, tumatakbo kami ganun. So ilang takes, tapos ilang anggulo, tapos yan, pahinga ng konti. So nagre-review sila, ganyan-ganyan. Tapos, ang sunod na eksena, maglalakad kami ni Jason. Lumabas na kami ng gubat at nalakad na kami dun sa fishing village papunta sa bahay ko. Kasi nga tinakas ko nga siya, so dinala ko sa aking bahay. At talagang yung man-made lake ginawa doon. May mga plangka, yung planks kung saan kami naglalakad. Tapos may mga tao nakalublub hanggang baywang sa tubig. Kasi yung iba, kasi fishing village, yung kung ano-anong ginagawa dun sa nag-aayos ng net o kung ano-ano. Yung iba, alam ko, mga Filipinos doon na nandoon, dedicated talaga. So, dinala ko siya sa bahay. Authentic din yung bahay. Walang lupa. Para talagang sinauna. Parang nakalutang lang sa tubig. Parang gano'n. Tapos pinakilala ko siya sa asawa ko, no? Asawa ko ay Pilipina rin at kaibigan ko rin, si Lourdes Santos. Si Lourdes, hindi namin alam na kami yung later na lang nung natanggap na kami, nalaman namin na, uy, tayo pala yung yung mag-asawa dito sa pelikula. And it so happened na a couple of years ago, may ginagawa kami ni Lourdes na short film na pinamagatang Kausapin Mo ang Langit, na kung saan siya ay naka-wheelchair at ako tinutulak ko yung wheelchair at yun, eto na, ina-eksena kami with Jason. So, nandun na si Jason, pinakain, ganyan-ganyan. Tapos gusto na ni Jason umalis. So, sabi ni Lourdes sa Spanish, wag muna kasi maaga pa, nandyan pa, hinahanap ka pa.
So, yun yung eksena namin, no? So, okay na yun. Kamo, nung nagsushoot kami, umuulan eh. Biglang palakas ng palakas yung ulan. Hanggang sa, kasi may mga microphone kami, naka-lapel mics kami tatlo eh. Sabi ng director, kinat niya, sabi niya, masyadong maingay, it's too noisy yung ulan. Cut na natin, pack up na tayo, bukas na ulit, sabi niya ganun. Bukas ng umaga, yan ang eksena nyo, yung nasa, nasa loob ng kubo. No? So the following day, ganun na naman, maaga, tapos yung COVID, ganun din yung ano. Tapos yun ang una, mga alas 9 pasado, doon kami nag-shoot kasi wala nang ulan, no? At nakuha naman namin yung siguro in 1 hour, natapos na namin yun. So okay na yun. Kala ko uwi na ako. Sabi ng director, no, hindi, marami ka pang gagawin, sabi sa akin. Sabi ko, okay. So balik kami dun sa trailer, pahinga-hinga, kakatok yung PA kung anong kailangan ko. Tapos may listahan siya kung ano yung lunch, ganun, kung ano yung morning tea, afternoon tea, ganun. Kompleto eh. So, mga after lunch yata yun, no? Dinala ako ulit dun sa set. This time, parang hindi na kami dun sa village, sa fishing village. Parang sa loob na ng Zamboanga, sa loob na ng Fort Pilar. At yun yung may mga tindahan na ng mga kung ano-ano, yung parang yung main town area na. So, nandun, nakapwesto ako doon at nagluluto ako ng isda o nag-iihaw ako ng isda. Tunay na isda yun ha, pati yung pinaka yung detalyado yung taga yung in charge of the set, talagang titingnan niya, ito yung mga isda ha. So may fake, meron tunay, no? So yung tunay, kasi pipiliin ni Jason yun, kakagatin niya eh. So kailangan fresh palagi yun eh. Nakailang takes kami, ilang oras kami doon. So may pinapalitan yun. So yun, lumapit si Jason, tapos tinuturo niya yung isda, ganun-ganun. Tapos kumain siya, binigyan niya ako ng mga barya-barya, yung pera nung panahon ng sa Zamboanga. Tapos lumakad na siya, no? Tapos yung sunod na eksena doon, sa bandang hapon, ay hinahabol siya ng mga ng mga Kastila kasi may nangyari, may commotion eh. Tapos patakbo siya papunta sa akin. Sumenyas ako sa kanya na, halika, punta ka dito. So pumunta siya sa akin, tapos tumayo ko, tapos tumakbo kami. So tumakbo kami, nasa likod ko siya. So yun yung eksenang yung tumakbo kami, yun yung una namin ginawa ay nasa gubat na kami. No? Hindi nga linear yung eh. So okay, tapos na yun, ganyan-ganyan. So akala ko, okay na ako, tapos na ako. So sabi ko, nagpasalamat na ako kay Anders, yung director. Sabi ko, thank you. Sabi niya, no, meron ka pang may mga eksena ka pa na gagawin. So yun na naman, sa market na naman. At yung kung ano pa yung mga minute detalye na, kasi nire-review nila eh. Ako kasi, yung sa akin, yung learning experience, kasi habang nag-aantay ako doon, sa set ako, tinitingnan ko kung ano yung paggalaw ng camera, pagsiset up, yung system ng sound, basta yung lahat ng production, aware ako kung ano. Tapos maya, nagsamisenyas lang ako, yung may mga kabarangay tayo, mga kababayan tayo, mga Pilipino na nandun, mga artista, mga extra din, senyas-senyas lang kasi syempre hindi pwedeng magkukwentuhan eh. So ako, umabot ako ng 5 araw na pag-shoot, no? Hindi naman tuloy-tuloy, no? 5 araw yon. At on the last day, sabi ko kay Jason Momoa, sabi ko, Jason, this is my last day. Sabi ko ganun, thank you so much for the opportunity. And can I hug you for my family? Kasi sabi ng mga anak ko, pamilya ko, Dad, kung anong souvenir mo kay, wala akong, kasi may cellphone ko, hindi naman pwede. So sabi ko kay Jason, can I hug you? Sabi niya, oh, where's your phone? Sabi niya ganun. Di sabi ko, kinuha ko yung phone, inon ko, tapos kumuha siya ng pictures, several poses, tapos nag-video greeting pa siya para sa mga estudyante ko. Yung sabi niya, to all his students in South Auckland, no? Mr. Molina, ganyan-ganyan. Napakabait niya at yung production ay mabait din. Yung mga lahat na involved sa production, very fair in dealing.
At saludo ako dun sa mga kababayan natin na nasa minor roles, yung mga extras, no? Kasi sila, several days sila nandun, maaga pa, makeup din, ganun din eh. Yung iba nakalublog nga sa tubig, no? So I really appreciate and I salute our kabarangays, our kababayans na naging bahagi nitong pelikulang Chief of War. So yun, natapos ako parang mga March yun, 2023. Tapos sabi, it will take a year bago edit pa kasi may shoot pa sila. So okay lang, inaantay-antay ko, wala pang yung communication. So yung video na kinuha niya sa akin, tsaka yung picture, syempre, hindi ko pinapalabas kasi pumirma ako ng NDA, yung non-disclosure agreement, no? Yung akala ko nga, sabi ko, baka hindi na matutuloy. Tsaka yung worry ko, naku, baka ma-edit out yung eksena namin ni Lourdes. So sabi ko, may mga nagsasabi naman, hindi, yan isi-stream yan sa Amazon, sa Prime. Sa pag-streaming yan, several episodes yan, series yan, mahaba. Kung pelikula, baka maano. Sabi ko, sige, hopefully, sige. Ito na nga, nung lumabas na nung August, no? Naku, hindi pala lahat, yung eksena ko ay papasok pa ng episode 4 yata yun, no? So, inabang-abangan ko. At nung pinanood ko yung episode 4, tinapos ko. Actually, pinanood ko siya, papunta ako Wellington. Kasi may gagawin ako sa Wellington. So, Biyernes ng gabi, sumakay ako ng bus. Tapos, alam ko, every Friday yung hindi ako makatiis. Sabi ko, sana Sunday ko na lang panoorin. Hindi ako makatiis. Nag-apply ako dun sa streaming service at sa bus, pinapanood ko. At nakita ko nga, na inedit out nga yung eksena ko, eksena namin ni Lourdes. Which is fine kasi ganun talaga pag pelikula, you shoot as much as you can and then kung ano yung ibabagay ng kwento, no? Buti na lang meron akong pelikula, meron akong video, meron akong photo para lang yung parang may bragging rights ako na at my age na ito yung nangyari, no? At para sa akin it was a good learning experience, no? Gusto kong malaman yung behind the scene lalo. Yun yung aking actually mas gusto ko yung okay na rin yung naging minor character ka. At minsan nga nagpapahinga akong gano'n tapos dadaan si Jason parang may hawak-hawak niya yung cellphone niya tapos kinukuna niya parang kinukwento niya kung kanino yun sa Amerika o kung saan. Tapos biglang, there's my co-star. Sasabi niya gano'n. Tapos, naman ako, yung hi, hello, parang gaganon ako, no? So, it was a very good experience. Pero ang mas importante doon na-highlight ang Zamboanga. Na, syempre, may mga pelikula na naman na about Zamboanga, di ba, yung kay FPJ at kung sino. Pero, ito, Hollywood, international, na although hindi sinot sa Zamboanga, pero yung scenario, yung setting, yung storya ay tungkol po sa Zamboanga. Para sa akin, being a Chabacano, being from Zamboanga, lehitimong de Zamboanga gayatyo, bien alegre yo kay ya tiene oportunidad na para mira el mundo cosa kita antes tiene na Zamboanga. Yeah. So, yun ang connection ng Zamboanga kay Jason Momoa. So, ako'y nagpapasalamat na nagkaroon ng pagkakataon na makasama ako sa isang proyektong ganun. At hopefully, ay sayang gusto ko sana makita kasi ano ba itsura ko kung umaarte. But nevertheless, that's fine. Baka naman meron pang ibang production dyan matap tayo. Kaya happy fiesta sa aking mga kabarangay, mga kababayan, kamag-anak, kaibigan, mga kaklase dyan sa Zamboanga City. Fiesta Pilar, happy fiesta for we are honoring our patron saint, Nuestra Señora La Virgen del Pilar, Our Lady of the Pilar. Maraming kwento po, maraming milagro ang ginawa po dyan sa Fort Pilar
At isa na sa mga milagro, palagay ko, modern na milagro, ako po ay napasawa sa isang Hollywood production. Maraming salamat. Thank you, take care, and God bless. Goodbye for now. There he is, Mr. Molina. And to all his students in South Auckland, he was amazing. And you better treat him the best. Otherwise, be good. He's an amazing man. Love you. Aloha.